Grabe, inagrabyado siya. Pinagtatawanan siya ng lahat ng tao kasi sa kompetisyon ng Shio ay baboy ang dinala niya. Pero bakit pinapahiyaman siya ng karamihan ay hindi siya nagpapapekto. Maski ang sarili niyang asawa ay diskumpiyado sa kanya sa kabaliwang ito. Pero alam niya kung ano ang ginagawa niya at tiwala siya sa biig na to ang magbibigay ng swerte sa kanilang buhay. Kaya sa harap ng lahat, magkakaalaman kung kanino ang huling halakhak. Welcome back sa PS Rewind. Ito nga pala si Babe. Ang cute na biik. Bata pa lang siya ay alam na ni Mama Pig na kakaiba siya. Dahil nang kakatayin na siya ay si Babe lang ang nalungkot. Goodbye, Mom. At kapag siniswerte nga naman, siya lang ang kaisa-isang biik na nakuha na isasalang sa perya para sa larong hulaan mo ang kilo ko at sayo na ako. Sa di kalayuan, nakarating na sina Arthur kasama ang asawa niyang si Esme para maglibang sa perya. Napukaw ang interes niya sa cute na baboy. Nagpatsamba lang siya at hindi inaasahang mananalo pa. Lumipas ang mga araw at nakalimutan niya na nang biglang tumawag sa kanya ang perya na siya daw ang nanalo. Kaya inampun niya na ang biik kahit hindi niya pa alam kung ano ang gagawin niya dito. Makikitang marami pala siyang alagang hayop sa paligid ng bahay at ito na ang naging trabaho niya sa kanyang katandaan. At wag ka, lahat sila ay nagsasalita. Good heavens, no. Unang kumausap sa kanya ay si Fly, ang nanay ng mga tuta. Naawa siya kay Babe kasi sobrang namimiss niya na daw ang kanyang nanay at nalulungkot siyang mag-isa. Mama. Sadyang mabait si Fly at sinabi niyang siya muna ang magsisilbing ina ni Babe hanggang sa masanay na siyang isa. Pumayag na lang din si Rex na siyang asawa ni Fly at siya ding leader ng lahat ng mga hayop sa bangan. Kaya naging kabanding ng biik ang mga tuta at feeling aso na rin siya. May isang pato naman dito na feeling tandang at inaagawan ng tandang at siya ang gustong tumilaok tuwing umaga para may pakinabang naman daw siya at huwag siyang katayin. Pero naiirita pa sa kanya si Esme. Laging lumalabas ang mga aso para magpastol ng mga tupa. Tanging ang mga aso at ang pusa lang din ang pwedeng pumasok sa bahay. Bawal ang baboy. Kaya nang sinubukan niyang sumilip dahil naku-curious siya, nahulog patuloy siya. Binigyan na lang siya ng pagkain sa labas ni Esme dahil excited na rin itong katayin siya. Isang umaga, bumili na ng alarm clock si Esme para hindi na nila marinig ang nakakairitang tulaok ng pato. Nalaman ito ng pato at sumama ang loob. Gusto niyang mawala ang alarm clock dahil pag wala na siyang pakinabang, kakatayin na siya. Kaya kinuntsaba niya si Babe at maingat silang pumasok sa bahay. Kinuha ang alarm clock at lalabas na sana sila nang magising ang pusa. Kaya nagrumble sila sa loob. Pag-uwi ng mag-asawa, nagulat sa gulong ginawa ng pusa at alam na kung sino ang salari. Nagkaroon ng pagliliti sa harap ng mga hayop. Pinagsabihan ni Rex si Babe na simula ngayon, huwag ka nang makikipag-usap sa patong yon at pinaalala na dapat alam nyo kung saan kayo lulugar. Unti-unti nang nagagamay ni Babe ang pamumuhay dito at marami na rin siyang naging kaibigan. Kaso, isang araw, binenta na ni Arthur ang mga tuta. Malungkot man ito para sa kanila, pero ang amo lagi ang masusunod. Kaya si Fly at Pig na lang ang laging magkasama na parang mag-ina ang turingan sa isa-isa. Ang Pasko ay sumapi at nakikinikinita na ang huling hantungan ni Babe dahil natatakam na si Esme sa kanya. La 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 la. Dumating na rin ang mga anak at apo nila at kakatayin na siya. Pero nang hihinayang si Arthur sa kanya, kaya imbis isang pato na lang ang kinatay para sa kanilang salo-salo. Nakita ito ng kaibigan niyang pato kaya lumayas na siya. Natatakot na baka siya na ang isunod. Sa kanyang pag-alis ay may kakaibang naramdaman si Babe. Pinagbabawal man na lumabas sila sa farm pero lumabas na rin siya para silipin ang pastulan. Nagulat siya nang may ibang mga tao sa pastulan na kumukuha ng mga tupa. Ibang aso rin ang humahabol sa kanila. Nang malaman-laman niyang mga magnanakaw pala sila, agad siyang kumaripas pabalik sa bahay at sinabihan ang mga aso para i-alerto ang amo. Agad silang sumugod at nang maramdaman ng mga kawatan ay lumayas din sila agad. Nang dumating si Arthur ay sira-sira na ang gate. Buti na lang at naabisuhan agad sila ni Babe, kung hindi ubos sana lahat ng tupa. Kaya good job ka ngayon Babe sa lahat.
Kaya kinagabihan, nanood sila lahat ng fireworks at feeling ni Babe ay aso na rin siya. Minsan ay napukaw ang interes ni Arthur dahil ina-arrange niya na rin ang mga manok ayon sa kulay nito. Kaya sa sunod na pagpunta nila sa pastulan ay nagtaka ang mga aso nang isama na rin ng amo si Babe. Matapos ipapanood ng amo ang ginagawa nila Rex sa mga tupa ay nagtaka sila nang tawagin naman si Babe para magpastol sa mga tupa. Away to me, pig! Nag-aalangan man si Babe pero sumunod na lang din siya. Paglapit sa mga tupa ay kumahol-kahol din siya. Pinagtawanan siya ng mga tupa. Nagalit si Rex na sabi, itigil nyo na ang kalokohang to. Pero pinayuhan pa siya ni Fly, natibayan mo ang loob mo. Insultuhin mo sila, saktan mo sila. Gawin mo ang lahat para mapasunod mo sila. Kaya yun na nga ang ginawa ni Babe. Ininsulto niya ang mga tupa. Pero pinagtawanan pa rin siya at hindi sumusunod. Kaya kinagat niya na ang isa. Nagulat sila at sinabi, ano ba ang ginagawa mo, Babe? What's got into you all of a sudden? Ginagaya ko ang mga aso. Nawalan na ng pag-asa ang amo at pinagalitan pa ni Rex si Fly na parang wala kang respeto sa angkan ng mga sheepdogs. Hindi mo na kailangan tumulad sa mga aso, Babe. Busilak ang puso mo at huwag mong hayaang baguhin ng iba yun. Sorry po, pasensya na at nakagat pa kita. Kagat? Para mo nga lang akong kinikiliti. Kung gusto mo kaming pasunurin, ang kailangan mo lang naman gawin ay makisuyo. Kaya yun nga, nagulat ang lahat nang kusang marila-pila ang mga tupa sa harap ng amo at kalmado lang silang kinakausap ni Babe. Dito na nagsimulang magselos ni Rex. Minsan ay pinagtatanggol ni Fly si Babe, ay nagrambulan sila at nang awatin sila ni amo ay kinagat pa siya ni Rex. Kaya kinadinahan patuloy siya. Sinubukan mag-sorry ni Babe sa kanya pero nagalit pa ito sa kanya. Pinusalan patuloy siya ni Arthur at pinaturukan ng pampakalma. Si Babe na ang inaasahan ni amo na kumausap sa mga tupa at namangha siyang madali niya itong napapasunod. Minsan ay napadaan sila sa isang sheepdog competition na pagalingan at pabilisan sa mga aso na mapasunod ang mga tupa sa mga obstacle. At may kakaibang naisip si Arthur. Kung naisip mo yon ay ibig sabihin matalino ka rin para maisip mong nakasubscribe ka dapat sa channel ko. Nakwento ni Fly na dati palang sheepdog champion si Rex. Pero dahil sa malakas na bagyo nun at nagsakripisyo siyang mailigtas ang mga tupa ay nagkasakit siya ng malala at nag-iwan ito ng kanyang pagkabingi. Hindi niya na naririnig ang mga hudyat ng amo kaya hindi na siya sinasali na isang kahihiyan para sa kanya. Ngayon ay gumawa na si amo ng mga obstacle para sa kompetisyon. Pero sino kaya ang isasali niya? Tanong ni Esme. Isang umaga, excited nang magtrabaho si Babe at maagang pumunta sa pastulan. Nagulat siya nang may 3 mababangis na aso ang umatake sa mga tupa. Hindi nag-atubili si Babe na sugurin sila isa-isa at itaboy hanggang sukumaripas sila papalayo. Lubhang nasakta ng isang tupa na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Nagalit ang amo nang makita ito at siya patuloy ang napagbintangan. Pag-uwi nila ay gusto na siyang barilin ng amo, hindi maatim ni Fly na hayaang mangyari ito. Kaya tinanong niya ang mga tupa kung ano talaga ang nangyari. At nang malaman ay kumaripas agad siya pabalik para pigilan ng amo. Sa mga huling sandali ay narinig ito ng amo at lumabas. Sakto namang may tumawag kay Esme at binalaan silang bantayan ng mga tupa dahil may mga askal na umaatake at maraming tupa ang napatay sa kapitbahay. At ngayon ay napagtanto niya ang totoong nangyari. Isang araw, umalis si Esme kasama ang kanyang mga amiga. Pinapasok na ni Arthur si Babe sa bahay at nilista pa nga siya para sa sheepdog competition. Sinubukan ni Babe na makipagkaibigan sa pusa pero kinalmot pa siya nito. Kaya ang pusa patuloy ang tinapon ng amo sa labas sa maulan na gabi. Nainsultong lubos ang pusa at nang makapasok siya ulit ay binulgar nito kay Babe na ang lahat ng mga baboy na dumadating dito sa bahay ay inaalagaan para patayin at kakainin ng amo. At ganun din ang gagawin sa'yo, Babe. Lumabas siya at naitanong ito kay Fly at sinabi ang totoo. Nasaktan siyang lubos at nagpakalayo-layo. Sumapit ang umaga at namalayan nilang nawawala si Babe. Nakiusap si Fly kay Rex na hanapin si Babe at inalerto niya rin ang amo. Nakita nila si Babe na nakalusong na sa lusak, magdamag at nagkasakit. Kaya inuwi siya at inalagaan ng amo. Pinapakain ng amo pero tumatanggi si Babe at nang kantahan na siya ng amo ay naaliw siya
at kumain na rin. Nagpatuloy ang kanta ng amo hanggang sa nagsasasayaw na ito na nagpapaligaya kay Babe at nagulat sila nang pinapanood na pala siya ng lahat ng hayop na napapasayaw dahil sa baboy. Balik alindog na si Babe at sumugod na sila sa kompetisyon. Ang daming mga tao na inaabangan kung sinong aso ang mananalo at ang kanilang mga pambato. Maraming aso ang nakakatanggap ng mababang score dahil sa kanilang mga pagkakamali. Naghanda na si Arthur kaso may problema. Hindi nakikipag-usap ang mga tupa sa kanya. Kahit anong sabihin niya ay hindi sila nagsasalita. Lubos na nabahala sina Fly dahil mapapahiya ang kanilang amo sa harap ng lahat. Kung ganito, naisip ni Rex na bumalik agad sa pastulan para humingi ng tulong sa mga tupa. Tumakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Pagdating niya ay pinaliwanag niya sa mga tupa ang kalagayan ni Babe at ng amo kaya sinabi na ng mga tupa ang natatanging password. At pinili na wag itong ipagsasabi sa iba. Samantala, pinagalitan si Arthur ng mga hurado kasi bakit ka nagdadala ng baboy sa kompetisyon ng mga aso? Pero wala din naman kasing patakaran na pinagbabawal ito, kaya pinayagan na rin siya. Pero ngayon, ang kakaharapin naman niya ay ang katatawanan sa harap ng mga tao. Nang makitang baboy ang hawak niya ay sinabing nasisiraan ka na ba ng ulo? Iniisip nila na bobo ang mga baboy at walang kakayahang magpastol ng mga tupa. Strange name, isn't it? Napanood din siya ng asawa at sobrang nahihiya ito sa kanyang mga amiga na iniisip na nawawalan na sa katinoan ang asawa niya. Hindi makapaniwala ang lahat pero isasalang na siya at hindi rin alam ni Babe ang gagawin niya dahil hindi niya nakakausap ang mga tupa. Biglang sumugod pa palapit sa kanya si Rex at may binulong saka bumalik para manood katabi ni Fly. It's up to him now. Nagsimula na ang oras. Tumakbo agad si Babe sa mga tupa at patuloy pa rin ang tawanan ng lahat at tila wala silang tiwala na magagawa ito ng biik. Pero hindi nagpapa-apekto si Arthur at hinayaan niya lang si Babe. Binigkas na ni Babe ang password at himalang narinig ito ng isa sa kanila at kinausap na siya. Nauubos na ang pasensya ng mga hurado. Hindi magkamayaw ang iyak na Esme. Hindi lang kumikibo si Arthur habang kinakausap ni Babe ang mga tupa. Patuloy na tumatakbo ang oras at sa gulat ng lahat, nagkaroon ng kakaibang katahimikan at napanganga ng kalmadong nagpila-pila ang mga tupa ayon sa atas ni Babe at naglakad sa palibot ng mga obstacle kahit walang ginagawa si Arthur. Kusang pumasok sa bilog at inayos ang kanilang mga sarili ayon sa kanilang kulay. Panghuli ay binuksan ni Arthur ang kulungan at kusa silang pumasok. Tahimik, maayos, malinis at mabilis nang sama-sama. Pakasara niya ng kulungan ay nakakabinging sigawan ng madla. Naiyak sa tuwa si Esme at lumaki ang tiwala sa kanyang asawa. Binigay na ng mga judges ang mga score at puros 100. Patuloy ang hiyawan ng madla at parang may bago na silang pambato. Maski ang mga hayop sa bahay ay nagkakatuwa. May bago na tayong champion sa sheepdog competition at yon ay isang baboy. Mula noon ay lalong napalapit ang amo sa kanya at magka-partner na sila habang buhay. The end. Kailan at saan mo napanood ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.